Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na kami po'y kapag Sunday school na naman. Maraming salamat, Lord, sa mga biyaya na binigay mo po sa amin. Salamat sa mga provision, sa safety na binigay mo po sa amin araw-araw. Lord, tulungan mo po ang aming speaker na sana kami may mga matutunan sa iyong mga banal na mga salita. Panginoon, itong lahat ay aming pinapanalangin at pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Brother Rico. At sa ating patuloy na pag-aawitan ho, bago tayo magdumako sa ating pag-aaral, awitin natin ang pangalawang awitin ho sa oras na ito. Magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan
Purihin ang Panginoon sa ating natapos sa pag-aawitan na tunay na napakadakila lang ating Panginoon. At ngayon, muli ay tayo muli magkakaroon ng ating panlingguhang pag-aaral ngayon sa oras na to gamit ang ating tagapagturo ngayon na si Intern Pastor Rob, na ating tagapagturo sa oras na ito. Sige po, Pastor Rob. Okay, good morning po sa lahat. Magandang araw. And I would just like to share ang isang pag-aaral na rin namin to dati pa, pero it's been a great reminder. At magandang reminder, lalo-lalo na sa ating buhay Kristiyano. And ito po ay matatagpuan sa libro ng John. Po, share screen ko na lang po. Sa John chapter 2, verses 13 to 17. Okay, kung meron po kayong Bibles, ay basahin na po natin agad para hindi po masayang oras. Basahin po natin to na sa inyo po, basahin nyo na lang po sa inyong mga Biblia dyan. Babasahin ko na lang po siya. Sabi po sa libro ng John chapter 2 verses 13 to 17, sinabi ng salita ng Panginoon, The Passover of the Jews was near, and Jesus went up to Jerusalem. And he found in the temple those who were selling oxen and sheep and doves, and the money changers seated at their tables. And he made a scourge of cords and drove them out of all the temple with the sheep and the oxen. And he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who were selling the doves he said, Take these things away. Stop making my Father's house a place of business. His disciples remembered that it was written, Zeal for your house will consume me. Let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na kami po ay makapag-aral, lalo-lalo na po sa aming topic ngayon in our Christian ministry. Help us, Lord, nawa sa aming pakikinig ay magsilbi ng hamon nito at sana po ma-rebuke lahat po kami, lalo sa aming pag-aaral ngayon. I pray that this will also be a hope of encouragement sa Christians na nanghina, and magsilbi rin po sana ng paalala sa mga sa amin ng mga nananampalataya sa inyo. Tulungan nyo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Turuan nyo kami, Panginoon, na magpakumbaba at magpasailalim sa inyong salita ngayon. Tulungan po kami sa aming talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pinamagatan ko po siyang zealous for God or zeal for God. And syempre ang bida natin sa pag-aaral natin ay walang iba si Yesu Cristo. But we'll be determining 3 principles sa ating pag-aaral. Pero before natin ilatag ang 3 principles, especially in regards to our Christian ministry on zeal, ay may tanong lang po muna tayo sasagutin. Bakit nga ba Jesus literally he turned the tables dun sa templo? Talagang tinaklob niya lahat ng mga tables doon. And he even, ang sabi po dito, gumawa siya ng parang latigo gamit ang tali. Tapos pinagpalo niya lahat ng mga Hudyo dito na nagbebenta at pinagkinawang business ang tahanan ng Panginoon. And so we'll be looking at 3 things, bakit. And before we go to that, nais ko lang sana sabihin sa inyo ang original meaning po pala ng zeal before we proceed ay naggaling sa Griego po na zelos, which means fervor. Kumbaga, sa Tagalog ay pagpursigi or talagang masinop na obedience. Talagang wala kang masabi in regards sa obedience. And there are many instances where
where Jesus revealed at saka ang Panginoon sin nagpakita ng zealousness even ang mga Israelites. And we can see this na ang description ng mga disipulo sa kanya, kumbaga para siya sa sobrang pagka-zealous niya sa Panginoon. Sobrang zeal niya sa Panginoon, para siyang nasusunog. But we can see bakit nga ba naging zealous siya and bakit siya nagalit in his divine anger. In his divine anger, nagalit siya dito sa mga tao na ginawang business nga ang tahanan ng Panginoon. And firstly, makikita natin ang unang dahilan. Ito. Okay. Firstly ay malalaman natin na they were really irreverent. Yung panahon po na ito, makikita po natin, ito po yung panahon that they were supposedly celebrating ang kahabagan ng Panginoon noong sa libro pa lang na Exodus. Makita natin pagkatapos silang binigyan ng kalayaan through Moses and Aaron dun sa Egypt, sa buhay ng isang alipin, sa buhay ng pagsilbi sa mga taga-Ehipto, ay they celebrated in remembrance sa pagbigay nga ng kalayaan sa kanila nito. In remembrance sa Passover, where in the Ten Commandments, sa 10 plagues pala, ay nagkaroon di ba ng kasakim-sakim na plagues dito sa Egypt. And sa pagmaalala po natin sa 10th plague, ay ito po yung namatay lahat ng mga firstborn, di po ba? Lahat po ng mga firstborn ay before po mamatay itong mga to, ang instruction ng Panginoon sa bansa, sa mga kanyang piniling bansa ay pahiran daw ang gilid ng kanilang mga pintuan, yung doorpost, ng dugo na isang tupa or any offerings that is very clean. And in doing so, sila ay masasalba or they will be saved sa parating na anghel ng kamatayan, in the angel of death. And long story short, yung hindi gumawa nito, such as yung sila Paraon at saka mga taga-Ehipto, lahat ng kanilang firstborn, unang anak, ay namatay. At nagsiyakan nga, and in short, si Paraon, sinabi niya sa tao, sa mga alipin niya na pwede na silang makalaya. At yun nga, doon sila unang nakalabas sa bansa ng Egypt. Okay. And so in celebration and commemoration dito sa nangyari ito, tinawag itong Passover feast or the celebration where the angel of death passed over them. They passed over dun sa tahanan nila and they were saved. They were saved because of their obedience, because there would be a substitute. May nagsilbing substitute na imbis ng kanilang anak ang mamatay, ito po na imbis ng kanilang anak ang mamatay, namatay ang isang offering, ang isang tupa. Little did we know that that was the Lamb of God, okay? In celebration, they were celebrating that there would be a substitutionary sacrifice. Yung theological term yan. May magiging sakripisyo para sila ay maisalba. And how many years later, malalaman natin na yan pala ay si Jesus Christ. Although hindi pa nila alam that time. And so they were supposedly celebrating this kind of celebration, this kind of commemoration sa pagsalba sa kanila ng Panginoon sa Egypt. But we can see that instead that they would celebrate these things, ano pong ginawa nila? Ginawa pa nila business. Ginawa pa nilang business. And first and foremost, we learned that they were irreverent. They were irreverent. It was supposedly a celebration, a commemoration, pero nung ginawa nila, pinagkakitaan nila. Pagpapakita lang ang saloobin nila na talagang wala silang pakialam kung naisalba man sila, wala silang pakialam sa ginawa ng Panginoon sa kanila, and they even, ito po ang templo ng Panginoon, which is supposedly templo kung saan nagkapahingaan, templo kung saan ang salita ng Panginoon ay naipapangasiwa, ang templo kung saan dito sana
maririnig ng mga tao ang kanyang salita. Anong nakita ni Jesus? Ang nakita po niya ay walang iba kundi kabastusan at walang kahiyang-hiya sa Panginoon. Walang hiya. Templo, tahanan ng Panginoon, ginawang pagkakitaan. Pagpapakita lang na wala silang pakialam sa ginawa ng Panginoon sa kanila. Pagpapatunay lang na talagang irreverent sila sa Panginoon na sinasabi nilang sinusunod nila. They were really irreverent. Next, let's move forward again. Is that not only they were irreverent, ay pangalawa, they were greedy. Greedy. And sabi ko nga, gayang sinabi ko, ibig na tahanan kung saan pagsamba, ginawang pagkakitaan. Imagine nyo po imagine nyo lang po yung church yan sa FFBC. Imagine nyo lang na imbis na nagsasamba ang mga tao dyan, ano nangyari? Ginawang may makita kang manok dyan, may mga may mga dyan, sabong. Yeah? Imagine nyo lang ganun ng FFBC. Grabe, sobrang, tas madaanan ni Jesus. May dumaan lang siya. Sa tingin nyo ba, sa kabanalan ng Panginoon, sa kadakilaan niya, katulad ng kinantanong natin kanina, hayaan niya ang kanyang sariling tahanan na gawin ganun? And these Jewish leaders na sila sana ang magsilbing paraan para ang ibang tao ay makapagsamba sa Panginoon, na imbis na gamitin nila ang kanilang karunungan, ang kanilang kaalaman, anong ginawa po nila? Ginawa nilang paraan para pagkakitaan. Grabe. Talagang napakalaking hipokrito. Napaka-hipokrito na nagsasabing tagasunod at taga-pangasiwa ng salita ng Panginoon, ginawang pagkakinaan ng kanyang templo. They were really greedy. They were greedy. The ministry became a means for them to gain wealth, tremendous wealth. Kasi at this time of period, sa Jewish customs, kasi di ba, pupunta sila sa Jerusalem for them to offer sa Panginoon. Uso ang pilgrimage, lalo sa iba't ibang lugar. Pupunta po sila dito sa templo para magbigay ng offerings, because we know sa tabernacle pa lang, kahit saan man silang lugar, nagsilbi ang tabernakulo para lugar para mag-offer sa Panginoon, and they will be forgiven for a season. Ngayon, ganun din po ang temple dito in Jerusalem. Dahil nito po rin ang temple dito, and nagsisilbi siyang paraan para mag-sacrifice ang maraming tao. Nga lang ito, dahil maraming tao at saka mahaba ang malayo ang distansya, madalas hindi po sila nagdadala ng mga hayop. Bumibili na lang po sila sa Jerusalem mismo, sa labas nito or sa loob. So nga lang, kaya ginawa ng mga Jewish leaders, napansin nila na, maganda ito pagkakitaan na. Ginawa nila, sariling templo na, para kung kunyari mag-offer ka na, ayan na, parang, alam niyo ba sa mga, pag-offer sa Diyos-Diyosan, mga, lalo sa India, andun yung templo, sa tabi lang ng templo nila, andun yung mga offerings. Doon agad, bili ka lang, offer ka agad, ganun. So, ang ginawa ng mga Jewish leaders, ay parehas lang doon. Pero mas kasuplam-suplam na ginawa nila sa loob mismo ng templo ng Panginoon. Pwede pa sana, payagan pa sana siguro ni Jesus. Hindi ko alam kung sa labas pero sa loob, tahanan ng Panginoon. Sa loob, ginawang business. Imagine nyo nga, loob mismo ng FFBC, gawang business place. Grabe. Ganun ang ginawa ng Jewish leaders. And so, it gained wealth. Although hindi alam siguro ng iba sa kanilang good motivation para mag-offer sa Panginoon, bili sila doon. Pero yung iba, yun nga, yung mga Jewish leaders na ibig na sila ang magsilbing paraan nga para makapagsamba ang ibang tao sa Panginoon, ginawa nilang pagkakitaan ang tahanan ng Panginoon. Grabe. Lastly, is that not only they were irreverent, they were greedy, they were impure. And as I have said, itong Passover na to, it signifies a life of holiness. Bakit? If we understand, lalo na ngayon, if we understand ngayon na ang role ng justification sa atin
sa ating kaligtasan. Kumbaga, ang makikita ng Panginoon sa atin imbis na ang kasalanan natin na makikita niya na ay si Jesus, di ba? Hindi po ba? Ang makikita na ng Panginoon, ng Ama, ay yung katawan at saka dugo na dumaloy galing kay Jesus. Okay? And so that Passover was a foreshadow, pagpapakita lamang ng may maiaalay, magsisilbing alay in the future. Ngayon, we are looking back. In the future sila sa panahon ng Israelites nung naihano sila sa Exodus. Pagpapakita lang na may magiging alay. And so it signifies a life of holiness and obedience. Bakit? Kung hindi nila ginawa yun, patay agad sila. Kung hindi nila ginawa yun, they were immediately executed on the spot by that angel of death. So it signifies a life of holiness. It's a life that is justified and in obedience. And we can see that this doesn't matter sa mga Jewish leaders. Wala silang pakialam. Ang pakialam lang po nila ay ang kita. Ang kita. And not only that, they were sinning in the very house of God. They were sinning sa loob ng templo ng Panginoon. Sila po ay nagkasala. At karumal-dumal yun, lalo-lalo sa harap ng Panginoon. Lalo-lalo sa Panginoon, kahit anong kasalanan. Talagang ang puot ng Panginoon, nabubuhos yan. And it is really the cause of death. Today, ngayon, what are its implications, lalo-lalo in Christian ministry? Bakit natin kinailangan tumalaman, lalo-lalo na in the Christian ministry? As I have said, ito pong mga tao, mga Jewish leaders at ibang mga merchants, ginawang pagkakitaan ng templo ng Panginoon. And wala naman siyang pinagkaiba sa katunayan sa atin mga Kristiyano. Tayo po ay tagapaglingkod ng Panginoon. Tayo rin po ay nagli-lead sa ibang Panginoon to worship. Tayo rin po ay parang katulad nila mga Hudyo dati. Pinagkaiba nga lang, meron tayong Espiritu Santo, di ba? Pinagkaiba nga lang, alam natin katotohanan. Pinagkaiba nga lang ay meron po tayong tamang sense lang sa buong Christian life po natin at buong lessons rin natin na pag-aaral sa Biblia ay malaman natin na mali talaga ang ginawa nila. Pero little did we know, before we judge itong mga Hudyo na to, before natin silang i-judge, tingnan mo natin ang ating sarili. Tingnan mo natin muna ang ating sarili. At hindi po ako exempted doon. Ang mga pastors mo natin hindi exempted din. Even the greatest men fell because of sin. Walang takas ito kahit sino. But what are its implications in the Christian ministry? First is that we need to be reverent. We need to be reverent. Unlike sa mga Hudyo, they were magsilbi silang ehemplo sana hindi para gayahin, kundi para iwasan. Makita naman natin yung repercussions yan . Makita rin natin yung consequences yan . Is when we do not recognize ang lordship ng Panginoon sa ating buhay. Ang kanyang kadakilaan, ang kanyang katanyagan, ang kanyang kabanalan. Pag hindi natin ito binibigyang pansin o pinagtutuunan ng pansin, ay madalas makita naman natin sa Christian life natin ay parang wala rin tayong pake. Na kumbaga ang Diyos lamang ay nagsisilbing paraan para maligtas tayo sa impyerno. Kumbaga parang naging kontento tayo na ligtas na lang tayo sa impyerno. Hindi na tayo naging kontento. Hindi na tayo nasisiyahan kung sa tuwing pumunta tayong simbahan. Nawawala na tayong desire. That's because we do not revere God no longer. We revere God no longer. And that's the truth for many so-called believers. They worship God on Sundays, but on weekdays, para bang nagbulak lang yung pinag-aralan sa simbahan. Kumbaga para bang silbing teaching lang, moral lesson lang, pero hindi transformative. That's why the goal of every
Christian is to be transformative. Hindi lang information, hindi lang to sinasabi para sa inyong impormasyon, kundi sa inyong transformasyon. And that's only possible through the Spirit, through revering God. We recognize ang kanyang lordship sa ating buhay. We recognize ang kanyang sovereignty. We recognize lahat kung sino siya. And that's the first step to humility. When we revere God, when we increase Him and we decrease ourselves. Reverence. Because God is worthy. He is revered. He is to be revered, lalong-lalo na sa kanyang banal na templo. Imagine tayo po yung naglalako doon ng mga hayop, naglalako doon ng sa kanyang templo. Imagine kung dumating si Jesus. Imagine that moment. Tayo na sa nagbebenta doon because natukso tayo dahil sa ating business na lumalago, dahil sa ating sariling desires. Nakita dumaan si Jesus and He sees na hindi na tayo naging faithful sa Kanya. Grabe! Siguro madudurog ang puso ng Panginoon dahil tao rin siya eh. Madurog ang puso ng ating kaibigan na si Jesus. When we are no longer reverent, we forget. We forget. We are really prone to forget, human as we are, sinful as we are. Counterpart ng greed ng mga tao na to is we should be contented. In the Christian ministry, we should be contented with what we have. Ang dali pong sabihin, I know, na maging kontento pa tayo sa binigay sa atin ng Panginoon. But let's be reminded sa isang woman, sa isang babae, na sinabi na binigay na sa kanya ng lahat ng Panginoon. Bakit? Binigay niya sa kanya lahat ng Panginoon. Mas malayo pang mas mahalaga sa kayamanan, mas malayo pang mahalaga kaysa pilak at saka sa ginto. Ang natanggap niya po ay si Jesucristo. Sobra-sobra pa yung mga pagpapala na binigay sa kanya katulad ng tahanan at pagkain. All this, and even Jesus Christ, she said, she was really, really contented with what she had. And she gave it sa templo ng Panginoon. She gave everything she had. Ang kanyang salapi, ang kanyang pera, ang denari na kanyang natanggap, ang silbing sahod niya sa buong taon. Sa buong taon na savings niya, binigay niya sa templo ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, itong byuda na to, she gave more than dun sa naging mayabag na lalaki. She gave more because she gave everything she had. She was really contented with what God gave to her. God gives sufficient grace. Wala naman pong masama sa kayamanan. Gusto niya sabing kailangan natin maging pobre para lang katanggap-tanggap. Pero makita natin ng kanya, hindi natin i-underestimate yung kaaway. Hindi rin natin i-underestimate yung kaaway. Because He's doing everything He can para lang hindi tayo magsilbi sa Kanya. Siya na ang kayamanan dun. Ganun na nangyari sa mga tagapaglingkod kuno ng Panginoon sa templo niya. Marami pong pastors, marami leaders ang nahulog na sa kayamanan. Praise God. Dahil pag-pastor pa natin, hindi pa ganun. Praise God. Praise God, He is contented with what God gave to Him. To you, kayo rin po mga kapatiran. Let's be contented with what we have. Let's be reminded yung sinabi ni Apostle Paul, ni Apostle Pablo sa Philippians 4:13. Di po ba na sinabi niya, I can do all things through Christ. I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. Hindi po siya mensahe para sa ating academics. Hindi po siya mensahe para sa ating business at kayamanan. Hindi po. No. If we look at the preceding verse nung book na yon,
Paul was saying na natuto ako, sabi ni Paul, natuto ako na mamuhay na may pera sa kasaganahan, natuto rin po akong mamuhay nang wala, kahigasang tukaw. For I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I can do all things through Christ who strengthens me. So it's not a message about prosperity. It was always been a message about contentment. And the same is true to us. We should be contented with Jesus Christ, with what we have. Lastly, and the most important part of our lesson, especially in the Christian ministry, is we need to be holy. You know, sinabi po sa book ng 1 Samuel or 2 Samuel, sinabi po that God looks at the innermost part of man. Wala pong makakatakas sa omniscience ng Panginoon. Sa kanyang mata, wala siyang papalampasin na kasalanan. At ang sinabi po ng Biblia, kitang-kita niya, lalo-lalo na sa lahat nag-aalay sa kanya, o lahat ng Kristyano, ngayon, lahat na nang nag-aalay sa kanya, kitang-kita niya ang motivation ng isang tao. Katulad lang naman po sa kwento ni Cain at ni Abel. Nung nag-aalay po si Cain, ang sinabi po ng Biblia ay inalay niya lang ang parte ng kanyang ani. Pero nung nag-aalay si Abel, inalay niya ang pinakamagandang parte ng kanyang mga tupa, ng kanyang mga hayop. So what's the difference? It's the motivation behind. At ang sinabi po ng Biblia ay tinanggap ng Panginoon yung kay Abel as a sweet smelling savor. Mabango sa kanyang pangamoy, sabi ng Panginoon, because he saw, not only binigay ng favor ng Panginoon kay Abel, it's because he saw yung motivation ni Abel. Makita pa lang sa kanyang pagbigay sa Panginoon. And that offering was holy. That offering was holy. So as stewards po sa Christian ministry, it's not enough na tayo po ay malago. It's not enough na tayo po ay magaling at bihasa at tanyag-tanyag. No. It's not enough na napakagaling natin magsalita or magturo. It's not enough na napakahusay po natin sa ating mga talento. Ang pinaka-tinitingnan po ng Panginoon ay ang kabanalan at ang puso. Marahil itong mga Jewish leaders na to, they were really teachers of the law. They were rabbis even. They were people na respeto. Pero nung tinignan ni Jesus ang kanilang puso, ano nakita niya? Walang kabastusan, kayabangan, kayamanan lang inisip. And the same is true in the Christian ministry. The Christian ministry is really difficult. It's not they were not faithful because they abound. It's because they abide. Sabi ni Jesus, I am the vine, ye are the branches. That's why we should abide muna sa Panginoon before we can abound. In the Christian ministry is really, really wide. Napakalawak po ng Christian ministry. Napakarami. Bilang steward sa mundo, napakarami po pwede po tayong gawin sa mundo. But the Lord says that we should abide first before we can abound. Huwag po sana natin kalimutan ang hari bago ang kanyang kaharian. Marahil madalas ganun po ang Kristiyano. And they really fall into that temptation. I hope and I pray na nagsilbi pong baon to sa inyo, sa ating lahat, lalo na po sa akin, bilang tagawin ng mensahe ninyo. It's really difficult preaching this. It's really difficult teaching this because I myself, ako po mismo, pinakamakasalanan siguro sa lahat ngayon. But the Lord has given me grace. Awa lamang dahil nakapagsalita pa ako ngayon. Awa lamang na kasama pa ako sa ministry ngayon. Ganun rin po sana sa inyo. Let's recognize, let's be reverent, let's be contented, and let's be holy. Let's pray. Lord,
Kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay nagpupuri sa inyong pangalan. Kami po ay sumasamba sa inyo sa aming pag-aralan ngayon. And it really breaks our heart, Lord. It really rebukes us, Lord. Especially at times, we fall into the temptation to sin. We fall into this kind of temptations. We become too greedy. We are impure. And most of all, we are irreverent. So Lord, I pray that you forgive us. Nawa ang aming zealousness sa ministry ay unang-una sana ay may pasailalim muna sa inyo, na kami po ay muna ay magpasailalim muna at mag-abide sa inyo. Because the ministry is useless if we do not have intimacy. So Lord, forgive us sa aming mga kasalanan, sa aming panghihina. I pray as we serve you in your holy temple, as we serve you as we are now your temple, help us then, Lord, to be holy. Help us, Lord, to be reverent. Help us, Lord, to be contented in all that we do. And so the ministry becomes so great, and it becomes so wonderful, and it becomes so enjoyable. I pray, Lord, na kayo po sana muna sa aming puso. Kayo po sana maghabag sa amin. Kayo po sana magpatawad sa amin sa aming mga pagkukulang ng panahon. Panahon na kami po ay nagkakasala. Lalo na sa aming pagsilbi. Kami nagkakasala. Patawarin niyo kami, Panginoon. We have no right na i-judge itong mga Hudyo na to. Kasi kami rin, Panginoon. Many times ganun. We do not know it ourselves. So Lord, when you come, tuwing kayo po iharap sa amin at tingnan namin puso, alam po namin, Panginoon, na kami po ay talagang makikitaan ng pagkakamali at makikitaan ng kasalanan. I pray na patawarin niyo kami, Panginoon, at restore niyo kami and revive us, Lord, into the ministry, into the things that you wanted us to be part of for our growth, for our consecration, for our sanctification. Thank you, Lord, for this gift of grace. Thank you, Lord, for you have given us this mercy. Salamat, Panginoon, dahil sobra kayo sa awa. And really humbles us, Lord. Lord, then as we continue in worship service, I pray that you incline our hearts and our minds to obey you and to please you with our ears. Thank you, Lord, for this day. And in Jesus' name we pray. Amen and amen.